Noong December 10, 1898, nilagdaan ang kasunduan sa Paris. Isa sa pinakamahalagang kasunduan na nagbago sa kapalaran ng Pilipinas. Ito ang naging formal na wakas ng digmaang Espanyol-Amerikano at nagtakda sa kinabukasan ng mga kolonya ng Espanya kabilang ang Pilipinas, Puerto Rico at Guam. Bago pa man lumagda sa kasunduan, nangyari muna ang labanan sa Maynila noong August 13, 1898 kung saan nagkunwaring lumaban ang mga Espanyol at Amerikano. Bagamat natapos na halos ang paghihirap ng mga Espanyol sa kamay ng mga Amerikano, hindi sila pumayag na isuko ang Maynila sa mga revolusyonaryong Pilipino na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo. Malinaw dito na nais ng Amerika na siya lamang ang maghari sa Pilipinas at hindi ang mga Pilipino na nakipaglaban para sa kalayaan. Sa mga negosasyon sa Paris, pinag-usapan ng dalawang panig, ang Espanya at ang Amerika, kung paano hahatiin at aayusin ang mga lupain na nasa ilalim ng Espanyol. Sa ilalim ng kasunduan, napagkasunduan na isusuko ng Espanya ang Cuba, Puerto Rico, Guam at Pilipinas sa Amerika. Kapalit nito, nagbayad ang Amerika ng $20 milyong sa Espanya bilang kabayaran sa Pilipinas. Subalit, ang kasunduan sa Paris ay hindi isinama ang mga Pilipino sa usapan. Wala ni isang kinatawan ng revolusyonaryong pamahalaan na Aguinaldo na pinayagang makilahok. Ito ang nagdulot ng matinding sama ng loob sapagkat malinaw na binaliwala ng mga dayuhan ang kalayaan na idiniklara ng Pilipinas noong June 12, 1898. Sa halip, sila'y muling ipinailalim sa bagong mananakop, ang Estados Unidos. Nagimit siya rin ito ng pag-usbong ng bagong digmaan, ang digmaang Pilipino-Amerikano na nagsimula noong February 4, 1899. Dito ipinaglaban ng mga Pilipino na tunay silang malaya at hindi dapat ituring na ibinebenta lamang ng isang bansang dayuhan sa iba. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!